Ako si Jom. Mahilig ako mag-explore kaya tara, samahan niyo ako doon. At ayun nga, nakita niyo naman mga madla sa aking episode 1 ang aking paglalakbay patungo sa Samar mula sa Cavite. At ngayon ay nandito na ako. Sino nga ba ang kasama ko? Syempre walang iba kundi si Papa Joey the Great. At for today's video, sinamahan ko siya mamalengke ngayong paggabi na dito sa Katarman, Northern Samar. At ayun, andito na nga, ako ay angkas niya at papunta na kami sa palengke. Sobrang ganda ng lugar dito sa Katarman, Northern Samar mga madla. Pangalawang beses pa lang ako nakapunta dito at ang unang beses ko napunta, halos napadaan lang ako. Kaya naman, syempre, sino ba ako para hindi sulitin ang mga oras at ang mga araw na nandito ako sa Katarman, Northern Samar. Napakasarap sa pakiramdam na ikaw ay magbakasyon habang wala ka pang pasok sa eskwelahan at ma-refresh pansamantala at malayo sa mga ingay ng mga sasakyan sa Maynila, sa Cavite, at mapunta dito sa payapang lugar ng Northern Samar, ang Katarman. At ayun na nga, may mga pedicab pa kahit paggabi na. Talagang masigasig din ang mga tao dito, nagtrabaho ng marangal at nagsusumikap para lang syempre may taguyod ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman minsan may isip po rin talaga na napakasarap din sa pakiramdam ang mag-explore, maglakbay, lumabas sa comfort zone or comfort place na kung nasan ka. Kaya ito, pinuntahan natin si Papa Joey the Great at wala siyang kaalam-alam na pupunta ako. Sabi niya magstay na lang daw ako sa bahay, bantayan ko daw yung bahay sa Cavite. Pero syempre pupuntahan natin si Papa Joey the Great para tulungan na rin siya sa kanyang mga misyon habang ako ay nagbabakasyon. At masarap din syempre sa pakiramdam yon kasi binibigay mo ng taus-puso at suporta sa mga taong tinutulungan niya. Masarap sa pakiramdam dahil kasama mo siya sa mga misyon mo, kasama kanya sa mga misyon niya. Kaya nandito rin ako syempre sa Katarman, Northern Samar dahil tutulong rin tayong tumulong si Papa as a guest ng The Great Team Waraynon. Ayun, salamat po pala sa inyong walang sawang pagsuporta sa The Great Team Waraynon sa kanilang mga programang isinusulong dito sa Katarman, Northern Samar. Yung kanilang mga misyon, araw-araw binabalikan yung mga dapat balikan, nag-i-scout, sobrang sipag. Shoutout po kay Boy Tabang at kay Yansky TV na siyang umaalalay po sa head ng The Great Team Waraynon na si Papa Joey the Great. At maiba tayo mga madla, nandito na po pala kami sa palengke. At ayun, bibili na po tayo ng ating hapunan para sa araw na ito. Ayun, naghahanap na po kami ng tindahan. At naghahanap po kami dito ng mga pwedeng ulamin. At sa pagkakataong ito, nagtanong-tanong po kami kung merong puso ng saging. Ayun, naghahanap kami kung merong puso ng saging kasi mukhang masarap. Mukhang masarap kainin ng puso ng saging ngayong hapunan na ito, ngayong sandaling ito. At ayun, naghahanap kami. Ayun, naghahanap si Papa Joey the Great. Ayun, nagtatanong siya, ate, meron kayong puso? Anong puso? Puso po na saging? Ay, wala daw. Nakakalungkot naman. Pero ganun pa man, marami pa namang tindahang iba dyan. At ayun, umaatras-atras si Papa kasi parang meron siyang natagpuan na bukod sa puso ng saging na hinahanap namin. Ayun, pero syempre meron siyang respeto. Ayan, hinihintay niyang matapos ang isang customer bago siya sabi na siya ay bibili. At yun, nauwi sa bagoong ang binili ni Papa Joey the Great. Pero mukhang nagtatanong pa rin kung may puso ng saging. Ate, may puso po kayo ng saging? Wala. Try nyo po sa iba. At ayun na nga, nag-abot ng pambayad si Papa Joey the Great. At ayun, tinanggap niya na rin ng bagoong. Yan, nagtanong ulit siya kung ba't walang puso ng saging. Sabay nag-sign si ate ng walang puso ng saging, puso lang.
kulit naman. At ayun, naglalakad na nga si Papa. Kasi mahirap magpaikot-ikot kapag nakamotor pa. Ayun, naghahanap siya ng mga ricados pwedeng bilhin para sa aming uulamin ngayong gabi na to. At ayun, ganyan lang si Papa Joey the Great. Simpleng tao lamang po, mga madla. Simpleng tao lamang po. Ayun, hanap siya ng pwedeng ricados. At ayun nga, nakahanap na po kami at nakabili na rin, at ako na iangas sa kanya. Pasensya na po kayo mga madla, medyo malabo rin ang aking camera. Pagpasensyahan nyo na po, medyo parang nag-blurred siya. At ayun, mukhang kulang pa yung nabili naming ricados. Kaya nag-iikot-ikot pa po kami at naghahanap-hanap rin si Papa ng pwedeng mabili. Ayun. At nung mga sandali yan mga madla, tinanong ako ni Papa kung anong pwedeng ulamin. At sabi ko, kahit ano basta sinabawan. At sinabi niya, bangus na lang kaya. Sabi ko, pwede naman. Kaya ayun, namimili si Papa ng kamatis pang rekado sa sinabawang bangus. Anong sinabawang bangus kaya? Ayun, merong labanos na binili si Papa at merong kamatis na may kasamang siling green. Ayun, tinatanong niya pa kung magkano. Sabi 3.2. Ay hindi, 3.5 pala. Ayun, tumatawad-tawad pa. Tawad-tawad pa sa tindera. At ayun, namili na rin siya ng kalamansi. At yun, pauwi na kami. Pauwi na po kami niyan galing palengke. Medyo malapit lang po ang palengke mula dito sa tinutuloyan ni Papa hanggang sa palengke po ng mismong Katarman Northern Samar. At ayun, pauwi na po kami. Dahan po kami nagmamotor dahil baka mabangga pong nasa unahan po namin. Dahan-dahan lang po kaming naandar niyan. At di pa po kami nakakabili ng isda, kaya nung sa tinanungan namin kanina, doon na lang rin kami bumili sa mismong, ayan po, Arco ng Barangay Baybay, Katarman Northern Samar. At ayun, si Papa bumibili ng sinigang mix habang ako bumili ng bangus. Ayan, dito na rin po kami bumili ng bangus. At ayun, ayun, fresh na fresh po kasi ang bangus dito kumpara sa palengke. Kasi kumbaga sa palengke po marami na siyang prosesong dinaanan. Dito po kay Kuya galing lang ng dagat, tapos dyan na po mismo bibili sariwang sariwa kumpara po sa palengke. Kaya ayun, kinuha ko na at binili ang bangus at meron pang sukli syempre. At yun mga madla, nandito na kami sa bahay at lulutuin na namin ng mabilisan to. Muli, salamat sa panonood mga madla. Paalam.